Hello guys, my name is Mark and welcome to Rough Codes. Today I'll be teaching you conditional statement, program flow. Siguro pag nandito na kayo sa video tutorial ko, uh, you have already completed the basics of writing a code, ending a code, and executing a code. Uh, you've already printed o nakagawa ka na ng hello world, welcome. Uh, Tsaka ng mga simple codes na executionable ng wala pang conditional statement. Ngayon, what are the conditional statements? Matututunan natin yan in this video tutorial, and tara, I'll also teach you more. Ito yung mga matututunan natin, yung mga matututunan nyo in this video, and also the topics I will be undertaking. First topic, tatalakayan natin yung program logic formulation, kung paano natin binubuo yung logic or yung flow, yung pagkakasunod-sunod ng ating mga executionable codes. Sunod-anin din natin yung structures natin, structure codes, or yung structure ng conditions natin. Of course, we'll be using Java in this video. We're gonna be using the Java language. This sunod naman is I'll also explain saan pwedeng gamitin each and every code natin na ibibigay ko sa inyo sa mga statements wise. And of course, I'll also create a simple program na i-run natin, and you'll also learn para matutunan nyo kung saan applicable yung isang statement na bibigay ko. So, now, for control structures, ito yung nagbibigay daan sa atin na baguhin ng pagkakasunod kung paano yung pahayag sa ating mga programa, pinapaandar. Basically, guys, pag inutusan kayo na tumakbo, tumalon at maglakad nang hindi sinabi kung ano yung order na gagawin ninyo, malilito kayo. Same with the computer. Hindi mo pwede ilagay lahat, of course, hindi mo pwede ilagay lahat executionable code sa one line. Kailangan gawin mo siya sunod-sunod. And of course, the control structures will tell sa system mo kung ano yung una niyang gagawin, then yung mga others na susunod. Meron tayong dalawang control structures. Meron tayong decision control structures and repetition control structures. Basically, yung decision control structures, ito yung mga codes na na-execute based on certain conditions. Ito yung may if-else statement, if statements, if-else, if statements, and case number. Case statements. Dito tayo magpo-focus in today's video. For the repetition control structures, these are the codes na merong repeated na ilang beses siya pwede ulit-ulitin. This is for for loops, while loops, mga ganun. And hindi natin siya matatawag in today's video, and I won't explain any further para hindi na tayo malito. Now, let's go for the decision control structures. Ito na yung mga if else, if statements and switch statements. I'll also teach you how to put a nested if mamaya para dagdag karunungan na rin. So let's start with let's actually go code na. Hello guys, ngayon nandito na tayo sa ating coding. Nandito tayo sa coding natin. Ginagamit ko nga pala na Java compiler is IntelliJ. This is a very friendly application na binibigay na niya agad kung may kulang ka or may tama ka or may mali ka sa code mo, and sinasabi rin niya which line yung mali mo. Baka may kulang ka lang na semicolon, or baka may kulang ka lang na tuldok, or dapat, 'di ba, kasi since key sensitive ang coding natin, baka imbis na capital letter napalitan mo ng lowercase. So yun, kaya maganda I recommend IntelliJ dahil may intelligence siya. Ngayon pasok tayo sa if statements natin, 'di ba?
Pasok tayo sa if statements natin. So, bigay muna tayo siguro ng value sa ano natin. For example, ito grade, 'di ba? Lagyan natin ng value yung grade natin. 65. Tapos if bracket small lang pala pag if grade is greater than or equal to sabi natin 85. Tapos curly braces na tayo. Curly braces. Another curly braces. South. Nga pala guys, yung south na ginagawa ko, ano siya, ang ginagawa niya, from here, basahin natin ha. Prints a string to system.out. Ibig sabihin niyan, mag-print siya ng words. So, system.out print next line, agad yan, pag inan natin yan, tapos words. Tapos lagyan natin pass. Diba? Ngayon, palitan natin yung integer natin ng 91. Ayan, 91. Pag nirun natin yung code natin, since pasok siya sa condition statement natin, ang condition statement natin is if grade is greater than or equal to 85, ipiprint ng system is pass. Inutusan ko yung system. Diba? Inutusan ko siya mag-print ng pass pag may condition, kapag yung grade or yung given na date, yung given na ano natin, given na data is may value is magi-exceed ng 85 and 91 siya. Ngayon, pag ginawa naman natin siguro 76, pasok ba siya? Hindi, di ba? Hindi siya pasok. Ano mangyayari? I-read pa rin ba ng system? Or magpiprint ba yung system? Wala. Dahil wala ka naman sinabi kapag nag-lower than 70, pag nag-lower than 85 siya. Di ba? Pag nag-84 siya, wala na yan. Wala na siya i-read. Wala na siya i-read niyan. Tingnan nyo. Diba? Wala na siya nire-read. Wala na siya piniprint. Doon napapasok guys yung else statement natin. Kapag pag yung if statement na first condition natin hindi na meet, pasok na tayo sa else statement natin. Curly braces. Curly braces natin. Siguro lagay natin south failed. Yan. So, integer natin, yung value pa rin natin sa grade natin is 84 and di siya greater than or equals to 85. Pag pinrint natin siya, ang ipiprint ng system natin is yung else, which is magiging failed. Ayun, no? Lumabas, failed. Diba? Lumabas, failed. Ngayon, pasok na tayo sa else if statements natin. Kasi pag nag-else ka guys, tandaan nyo, yan lang yung data value ng else if is basta hindi lang pumasok sa 85 and up sa first condition mo. So what if kailangan mo ng other, like kailangan mo ng other condition. For example, lagyan natin else if else if grade is greater than or equals to 75, curly brace,
breeze, dock, south, need to retake. Siguro need supplementary. Need supplementary lessons. Yan. Yan. 'Di ba? Medyo matalino yung intelligence niya sa kasi nakita niya yung may mali akong grammar or may mali akong spelling. Sa English lang siya, guys. Hindi siya makapasok sa Tagalog. So, pag pinalitan natin yung given data value natin ng pasok natin ng 75. Siguro, 75. Pag niran natin siya, since mag-okay lang siya sa 75, need supplementary lessons. Di ba? Kasi hindi siya pasok sa greater than or equal to 85 eh. Dapat, siya, pasok sa 75. Ngayon, pag bumaba tayo ng 75, pasok tayo ulit sa else natin. Now, take into consideration, guys, yung positioning ng codes ninyo. Dahil, yung 85, pag nag-85 tayo, pasok pa rin siya sa else if natin na grade is greater than equals to 75. Ngayon, pag nilagay natin yung 75 na condition dito, tapos nilagay natin yung need supplementary lessons, parang pinagpalit lang natin, di ba? Pinauna lang natin yung 75. Pinauna lang natin yung 75, pinalitan natin ng 85 dito. Pag naglagay tayo ng 85, ang ira-run na code is yung need supplementary lessons. I-read niya yung first if natin. Imbis na dapat itong pangalawa. Tandaan nyo kasi binabasa ng Java, binabasa ng system natin from up, from the top, pinakamataas, pababa siya. Ngayon dahil pasok siya sa 75, pasok na agad siya. Yun agad yung di na niya babasahin yung iba. Di na siya papasok sa iba. Kahit pasok siya dun sa iba, di ba? Kasi yun yung una niyang i-run. Kaya take into consideration lang, guys, ha. Palitan natin 75, balik natin 85. Ngayon, pag nag-85, print niya, pass. Di ba? I-print niya pass. Pass. Diba? Ngayon, nabigyan ko na kayo ng if, nabigyan ko na yun ng else, nabigyan ko na else if. Siguro, gamitan natin siya ng Java scanner para may input yung user sa pwede natin malagay. Ito yung guys, diba? Ito, pinaka-prime example na agad kung para sa magamit yung mga if and else statements is sa mga grade or sa mga ages. Pwede rin siya sa ages, pwede rin siya sa height. If pasok ka sa height, pasok ka sa weight, pasok ka sa or hindi ka pasok sa height, pwede rin siya dun sa mga weights na may weight limit. For example, yung mga aeroplano, 'di ba? They have weight categories lang kung makakapasok ka sa luggage area nila or hindi. For example, sa atin naman, it's grades, 'di ba? So, magi-input na yung teacher ng grade. Gawin natin ng walang value yung grade natin pero integer na siya. Tapos, scanner na tayo. Scanner equals to new scanner system dot in.
Ayan. Tapos, magpapasok na tayo ng code for the scanner. Ito na, system south, enter page. Grade be equal to scanner dot next integer. Yan. Yung pag nirun natin yan, nagawa tayo ng scanner, natin, ng input, manghingi na siya ng input. So, lagay natin 66 failed kasi hindi siya pasok sa ating mga conditional statements. Diba? So, may na tayo, may input na tayo ng user and sasabihin na agad ng system natin kung failed siya or hindi. Ito pa lang yung niya guys, yung pinaka bare minimum na idea niya, pinaka rough. Kasi, pwede kayong gumawa ng pwede na kayo gumawa ng database niyan eh. Tapos sa database, if may papasok kayo sa database, i-run niya tong code na to, siguro, tapos aanin niya na agad if failed or isa-save niya yung data nyo. Tapos isa-save din niya yung kinalabasan ng pagkapag niran yung code with your data. Diba? Sa value ng data nyo. Ngayon, pasok na tayo sa switch statements. Pag switch statements naman, magbabago na tayo ng style ng writing. Hindi na tayo may if-else pa rin, pero may papalit tayo na konti. Ngayon, nasa switch case na tayo, guys. Tuturuan ko kayo kung paano siya at para saan siya ginagamit. Ngayon, like I've said in the preview sa kanina, na pag marami kang if-else na statements, or marami kang else-if na statements sa loob ng if-else mo, mas maganda na lang na gumamit tayo ng switch case. Bakit? Kasi sa switch case, guys, hindi na kailangan basahin ng system lahat. Mamimili na lang siya kung ano yung pasok dun sa code, dun sa in-input nating value. Dito lang guys, eto lang, medyo paano lang sa kanya, ang drawback lang sa switch case is siya ay very sensitive pagdating sa value na hinahanap niya. Key sensitive, so kung may caps lock, kung may out of way na caps lock, lalo na pag hindi naka-format guys, kasi may format tayo doon, tandaan ninyo, pwede rin naman siyang may pwede ka rin naman na i-format na agad na hindi na kahit hindi naka-capital lahat, pasok pa rin siya dun sa switch case na sinabi natin. Pero wag muna natin lagay 'yun dahil medyo magdadagdag kayo ng onting line of code lang naman. Siguro bigyan ko na kayo ng example. Ang example na lang natin guys siguro is in the rate of 1 to 10. Di ba? Pag 1 to 5. Pag nag-rate tayo ng 1 to 5, so, integer natin. Set muna tayo ng values, integer rate. Sabi natin, rate is equals to 5. So, meron na tayong given na rate at ang value niya ay 5. Pag nag-switch case tayo, lagay lang natin yung switch, tapos lagyan natin yan, tapos rate. Lagyan natin yung rate. Lagyan tayo ng curly braces. Ayan, curly braces. Sa pang curly braces. Tapos, dito na tayo papasok ng 1. Pasok na tayo ng case 1.
lagyan nyo case 1 sa switch, tapos lagyan natin ng apostrophes 1, tapos colon, tapos kung ano yung i-ano natin guys, kung ano yung gagawin natin after nyan. So gusto ko lang mag system print lang ng bad. Yan. So copy that guys, copy nyo lang yan, case 2 semicolon colon south, siguro lagyan natin dito, hindi, lagyan natin sa 1 na lang, very bad. Tapos lagyan natin dito, bad lang. Tapos lagay tayo susunod na case number 3 colon south, mid, tapos case ulit, case 4 south, good, tapos case 5 south, bad. Very good. Tandaan niyo guys, huwag niyo kakalimutan, maglalagay tayo ng break. Every time na may case tayo, para alam ng system natin na hindi magkakasama yung mga cases natin dyan. So may break tayo. May break tayo. May break tayo ulit. Tapos may break tayong last. Yan. Medyo may error tayo. Bakit? May error tayo saglit. Wait lang. Yan guys. Dahil may break na tayo, medyo may error. Pero I think this error is, ayan, tanggalin lang natin ito. Yan, tanggalin lang natin siya. Since naka-whole number naman pala tayo, hindi naman tayo naka-string, and hindi siya character. Yan, tanggalin natin yan para maging string. Para yan na yung case natin. Ngayon, if you run this at nakalagay ko yung rate niya, yung value ng given natin is 5, pag ni-run ko to, hanapin niya yung case na 5 yung sagot natin. Pag nilagay natin yan, ni-run natin. Natin saglit. Ayan o, very good kasi 5. Ngayon, pag pinalitan natin yan ng 3. Pag pinalitan natin yan ng 3, i-run natin yung 3 na bagong value. Pupunta siya sa mid. Ngayon, let's say, kailangan ng user input. So, rate. Scanner. Hanapin ko na lang dito yung scanner. Ay, wala. Kala ko may nakasave ako guys. Wala pala. Scanner equal to new scanner system dot in. Tapos yan.
Alright. Tapos, lagyan na tayo ng pang value natin. Lagay tayo ng south. Input rating. Tapos, lagyan natin rate is equals to system ayan, scanner that next int, dahil full number yung hanapin natin, next int. Yan, next integer, then semicolon. After nyan guys, ayan na. May user input na tayo. So, lagay tayo ng ano guys. Like, for example lang naman, for example to, paano pag wala? Like, wala sa mga case natin, yung binigay natin. So, for example, di ba, 1 to 5 is our coding. 1 to 5 lang yung cases natin na meron tayo. So, if I put 6, ano lalabas? Wala. Dahil wala tayong case na 6. Pwede natin gawin is default. Pag default guys, ito na yung gagawin ng system natin kapag wala siya sa 1 to 5. So, sabihin natin, this is not in the range of 1 to 5 rating. So, run natin siya. Also, remember to close out your scanner. Scanner.close. Always close out your scanner para hindi tayo malito. So, input natin rating natin, sabihin natin 7. This is not in the range of 1 to 5 rating. Run natin siya ulit. Sabihin natin nasa ano na siya, nasa 5 or nasa 1, 2, 3. Pili tayo. Siguro 1. It's very bad. Diba? Pasok tayo sa rating. 3, it's mid. Diba? Pasok tayo sa switch cases kasi natin. Kaya tayo ganun. So ayun, naturo ko na sa inyo yung mga simple decision making natin, decision statements natin na pwede mong gamitin, of course, for your coding projects. Binigay ko na rin sa inyo yung mga parasan and bakit sila ginagamit. In the case ng switch case, ginagamit siya kapag papalitan yung mga maraming if-else na statement or else-if. Ginagamit din naman yung if-else statement kapag very onti lang or kailangan may gagawin lang tayo. Maganda siya for loops, yung if-else statements. So, ayun na yun everybody. Thank you for listening to me and I hope may natutunan kayo kahit onti lang. And I hope you have very good journey ahead in your programming sessions and in your programming journey. And yeah, that's all. Welcome, I guess, like and subscribe. And welcome to Rough Codes.